inyong lahat. Ako nga pala si Kate. And kami po ang Forever Blessed Ministry. At hindi po kami nandito para manghingi ng kung ano man. Kami ay mag-share lang sa inyo at naway buksan niyo ang inyong mga puso, ang inyong mga tenga na makinig ng kanyang salita. So, meron akong testimony bago ako mag-share. Nung nakaraang taon, I don't know when, but nawalan ako ng phone, nasnatchan ako ng phone sa jeep. May humablot ng aking phone sa jeep. And I'm really sad, I'm really angry at that person. Nakakainis, di ba, kapag may kumuha ng bagay na nasa iyo. At ang ginawa ko, pinanalangin ko yun sa Panginoon. Lord, kung totoo ka talagang Diyos, ibalik mo yung phone ko na nakuha na yun. Sa panahon natin ngayon sa Pilipinas, meron pa bang phone na nababalik kapag nananakaw? For sure, pumunta na sila sa Green Hills or ibebenta nila sa kanilang kamag-anak, sa kanilang mga kaibigan. So, kung iisipin, napaka-imposibleng mabawi pa yung snatch na phone. Pero ang ating mga panalangin ay makapangyarihan. Kung ano yung ipanalangin mo sa Panginoon sa kanyang pangalan, ay kaya niyang gawin. You just need to have faith to the Lord Jesus. And walang imposible sa Panginoon. Imagine, Pilipinas to, maraming ang hirap-hirap mahanap ng isang nakaw na bagay. Pero nabawi ko yun. Nakita ko siyang binibenta sa marketplace, sa Facebook marketplace. And grabe, lumuhod ako sa Panginoon, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil walang imposible sa Kanya, dahil siya ay totoo. At kahit na anong sabihin mo, kahit na anong opinion mo, siya ay totoo. Ngunit ang kaaway, lagi siyang nagnanakaw, nagsisira, at nagsisinungaling sa atin. He came to this world to steal, to kill, and destroy. He wants to steal your joy. Gusto niya nakawin yung saya mo. Gusto niya nakawin yung pananampalataya mo sa Kanya. Gusto niya isipin mo na hindi totoo ang Diyos. Ang kaaway gusto niya kasama ka sa impyerno. Ang kaaway gusto niyang mapahamak ka. Gusto niyang patayin ka. Ngayon, nino-normalize na yung evil things. Pero ang totoong evil, guys, he wants to kill you. He wants to destroy your life. That's the devil. He wants to brainwash you. He wants you to think that you can stand on your own, that you are the master of yourself. But the truth is, mga kapatid, we cannot be saved without Jesus Christ. Because Jesus Christ is the way and the truth and the life. When we speak Jesus, the devil runs out. The devil will flee. When we speak Jesus, grabe, may power, merong nakakapanginig, nakakakilabot ang kanyang pangalan. Lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalang Jesucristo. You cannot be saved by your own works. You cannot be saved dahil nananalangin ka, nagbabasa ka ng Biblia, meron kang relihiyon. You cannot be saved by those things. You will only be saved through Jesus Christ. The salvation is through Jesus Christ. Our sins can destroy us. He wants you. The enemy wants you to be addicted. He wants you na maging alipin ng kasalanan. Na isipin sa sarili mo na wala ng pag-asa. Na isipin sa sarili mo na wala ng gabay ng Panginoon, na hindi totoo ang Panginoon. That's the devil. That's the desire of the devil. He loves to see you lose. He loves to see you na laging galit, laging hindi marunong magpatawad. Gusto ng kaaway, lagi kang tamad, lagi kang walang pag-asa. Pero ang gusto ng Panginoon ay lagi kang makitang masaya. That's why hindi siya galit sa iyo, hindi siya galit sa mga kasalanan, hindi siya galit sa kung sino ka, galit siya sa kasalanan mo. Kapag
na nagkaroon ng cancer. Hindi tayo galit sa kamag-anak natin, di ba? Galit tayo dun sa cancer na nagpapahirap sa kanya. Kaya ang Panginoon, hindi siya galit sa'yo. Galit siya sa kasalanan na patuloy na hinihila ka pababa. Na patuloy at patuloy kang tinatanggalan ng pag-asa. Na yung kasalanan na magpapahamak sa'yo doon sa impyerno wala nang pag-asa doon. Wala nang kahit na anumang tubig, puro kasama mo yung mga demonyo, wala nang pagsisisi. Sisigaw ka na lang ng, aray, ang init dito, sana pala nakinig ako, sana pala hinanap ko yung totoo. Pero sobrang laki ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, binigay niya yung sarili niya para sa atin. Binigay niya, nagkaroon siya ng, binigyan niya tayo ng way para lang mapunta tayo sa langit. Para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Para matawag natin siyang Ama, kaibigan, at hindi na tayo alipin. Yun yung Diyos. Yun yung si Jesus Christ. We are asking you guys to have a relationship with God. Pero baka sabihin nyo, tatanggapin ba ako ng Diyos kung makasalanan ako? Tatanggapin ba ako ng Diyos kung sarili ko hindi ko nga mapatawad? Tatanggapin ba ako ng Diyos kung ang dumi-dumi ko, nakakahiya ako sa Diyos? Pero merong isang kwento sa Biblia, sabi niya, merong dalawang magkapatid, dalawang anak, at yung isang anak, sabi niya, Ama, akin na yung mana ko. Imagine, hindi pa patay yung kanyang ama, hinihingi na yung mana. Kinuha niya yung mana, tapos nilustay niya sa napakasayang mundong ito. Nag-inom siya, libre siya ng mga kaibigan niya. Nagkaroon siya ng maraming mga patotot. Hanggang sa hindi niya alam na ubos yung kanyang pera. If you seek the joy, if you seek the happiness in this world, you can never be happy. It is never enough. Because lahat nauubos, lahat naluluma, walang permanente sa mundong ito. Lahat, wala. Kahit na makamit mo man yung gusto mo, meron ka na namang gusto again. Meron ka na namang gusto. Walang permanente. Yung iPhone nga, laging nagpapalit every year. Yung iPhone 17, wala na yung kwenta next year. Mababaliw na naman yung mga tao sa iPhone 18. That's the world. This is the world that we live in. Walang permanente, lahat masisira. Pero kapag hinanap mo yung kaligtasan, yung pagmamahal, yung joy sa Panginoon, hindi ka na mauubos. Sabi niya, kapag siya, yung bread of life mo, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw muli. Yun yung tunay na saya na gusto ko. Ayoko ng saya na binibigay ng mundo. Anong nangyari? Nagsisi siya. At bumalik siya, napag-desisyonan niyang bumalik sa kanyang ama. Napag-desisyonan mo na ba na bumalik sa Creator mo? Are you available for God? Do you wanna come back to God? Because yung taong ngayon, nagpakumbaba siya sa Panginoon. Nagpakumbaba siya, ipinaba niya yung sarili niya at sinabi niya, Ama, nagkasala ako, hindi ko na deserve yung love mo, pero manunumbalik ako sa'yo. Tonight, it is not an accident that we are all here. God already forgives you. Pinapatawad ka na ng Diyos. Kailangan mo lang bumalik. Kailangan mo lang kausapin siya ngayong gabi. I don't know who is listening to my voice. I don't know who you are. I don't know what you've been through. But I want to challenge you tonight. Speak. Pray to God. Lord, kung totoo yung sinasabi ng babaeng to, I will talk to you, God. I'm so sorry for what I've done. Help me to know you. I don't know how to know you. I don't know how to seek you. But help me, God. If you are real, I want you to challenge God. I want you to challenge Him. Kausapin mo siya kasi hinihintay ka niya. Alam mo, malayo pa lang yung anak na yon na or prodigal son na yun, malayo pa lang nakita
inabangan na siya ng kanyang ama. Kasi araw-araw niyang inaabangan yung anak na yun. Araw-araw kang inaabangan ng Diyos na lumapit sa Kanya. Araw-araw kanyang hinihintay na magsisi at lumapit sa Kanya. Hindi siya galit sa'yo, pinapatawad ka na niya at nais niya na makita ka, nais ka niyang makausap, nais niyang sabihin sa'yo, anak, mahal kita, tara na, halika na. I will give you joy. I will give you happiness na hindi mo makukuha sa kahit sino mang tao sa mundo. I will give you everything that you desire. That's the God we serve. Sobrang makasalanan natin, kahit ako, sobrang nakakahiya ako sa Panginoon. Pero napakabuti ng Diyos, hindi ako nahihiya sa harapan na sabihin sa inyo, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. And He wants you to repent and come back to Him. Repent! Repent! What's repent? Magsisi ka. Talikuran mo yung mga nagawa mo, yung kasalanan mo. Malayo pa lang yung anak, tiyakap, tumakbo siya. Malayo pa lang tinakbo na niya yung anak niya ngayon. At open arms niyang hinihintay yung anak niya na, anak, nandito ka na, bumalik ka na. Ang saya-saya ko, mahal na mahal kita. Kapag bumalik ka sa Diyos, He is open arms waiting for you. And He will give you everything. Sabi na sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. God loves you. The enemy wants to destroy your mind. Sobrang normalize na ngayon yung anxiety. Pero ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng peace. Gusto niya maging stable ka mentally, emotionally. And that is the God we serve. He loves you so much, mga kapatid. So yun lang, mga kapatid. I am once again Ate Kate. If you want to know more about God, you can search me sa TikTok, pwede rin. You can search Ate Kate. I'm sharing the Word of God there. And we are Forever Blessed Ministry. Hindi kami nanghihingi ng kahit na piso, kahit na anumang donasyon. But we are here to share the Word of God, to plant seeds. Yung mga naririnig natin, it is a seed. And ikaw na yung bahala doon kung gusto mong mag-grow yung seed ng Word of God, or gusto mong ipaagaw sa kaaway, o gusto mong kalimutan. May God bless you, may God keep you, and may God na i-bless ka na tumubo yung seed na itinanim namin sa inyo ngayong gabi. So let me pray for you. Sumabay kayo sa prayer. Kung nahihiya kayo, okay lang. Pero I want you to put this in your heart. Claim this prayer. Lord God, thank you so much for this day, O God. Because your presence is here tonight. Ikaw yung namumuna sa amin. Ikaw yung presensya mo ay nandirito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang mga tao na ito they are desiring you, God. They are looking for love, Jesus. But I know you're the only one who can give love. You're the only one who is more than enough for us. We are not enough, God, but you are enough. And whatever, kung sino man yung mga kailangan ng kagalingan, Panginoon, pagalingin mo sila, Panginoon. Kung meron man silang mga pangangailangan sa kanilang school, sa kanilang work, O God, Jesus, if they ask this to you, God, in your holy name, Jesus Christ, sagutin niyo po yun sa kanila, Panginoon. Sagutin niyo po yung kanilang mga panalangin sa inyo. Lord God, I pray na magkaroon sila ng relasyon sa inyo. And I pray, O God, na kung ano man yung seed na itinanim namin ngayong gabi ay tumubo sa kanilang mga puso, O God. Lord,
All the glory belongs to you in Jesus Christ's name. And I declare, Panginoon, victory. I declare, Panginoon, revival in this place in Jesus' name. Ano mang gawa ng kaaway na gustong sumira, mag-destroy ng faith, mag-steal ng aming joy, patayin kami, Panginoon. I rebuke it in Jesus Christ's name. Lord, all the glory belongs to you, God. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen.